Eto na nga sinasabi natin mga kababayan na etong mga kalibre ni na Lacson, Soto at iba pang mga sumasali dyan sa Bagoong Pilipinas line-up mga kababayan ay walang mga loyalty. Naggagamitan lang sila mga kababayan, lalong-lalo na ang Lacson na iyan. Oh, yan ang napala mo sa pagkuha ng kung sino-sino sa alyansa ng Bagoong Pilipinas dahil ngayon pa lang mga kababayan, ngayon pa lang ha. Hindi pa nga nakaupo ang Lacson na yan. Mukhang tinutuklaw na niya si BBM mga kababayan. Matapos lang ilibre ng pangangampanya mga kababayan, bumira agad sa Marcos administration. Isipin nyo na lang mga kababayan ha, gigil na ito si Lacson mga kababayan na mag-imbestiga tungkol doon sa mga insertion sa GAA. Yung mga pinirmahan na budget at anomalya sa 2025 GAA ni BBM mga kababayan. At hindi lang yan, tinawag pa niyang palpak ang makinarya ng Marcos administration. Animal. Oh, yan ang napala mo, BBM. Eto kaya daw nag-fail miserably ang mga kandidato ng Bagoong Pilipinas mga kababayan ay dahil sa palpak failed na makinarya ni BBM. Hindi yung makina na mga kababayan ha, tinasabi ni Manny Pacquiao na sa ilalim ng Dolomite. Machinery. Hindi rin mechanism, pero machinery. Yung machinery mga kababayan, hindi rin yan mga makina din. Kaya nga hindi nanalo si Pacquiao dahil iba-iba yung pagkakaintindi. Yung machinery mga kababayan ay yung mga galamay nila na gumagalaw sa baba. Yung mga tauhan, yung mga kapitan sa barangay, mga leaders sa iba't ibang lugar. Yan ang machinery. Palpak failed. Admin machinery failed. Sabi ni Ping Lacson. Nagpalpak ka daw. At ngayon mga kababayan, eto na ang inalagaang ahas ni BBM. Mukhang tutuklawin na siya mga kababayan. Kagaya ng ginawa nito kay PRRD dati ha. Gagawin din niya kay BBM yan. Panoorin niyo po ha. Ano yung pinanggigilan ninyo? Gigil! Pinanggigilan talaga ha. Sa mga budget ng nakaraang taon, habang kayo po ay wala sa Senado na tututukan ninyo. Budget ng nakaraang taon na pinirmahan ni BBM. Balik ninyo sa Senado. Senator Ping. Yun nga, tulad ng sinabi ninyo, yung katakot-takot na insertions. Katakot-takot na insertion mga kababayan. Although, ang insertion mga kababayan ay ginawa yan ni Natambaluslos o lagot si Natambaluslos. Mabuti na rin yan mga kababayan dahil sila din ang mag-aaway. Pero kung itutuloy kung hindi ito nagsisinungaling mga kababayan, kung itutuloy niya yan, ultimately mga kababayan, masasagasaan niya si BBM dahil si BBM ang pumirma sa budget na wala yan. Naman direksyon na kung saan, pati yung walang direksyon. Budget ng education sector nagalaw at parang By the way, highway, i-remind ko lang kayo ha, noong 2022, kalaban ito ni BBM sa pagka-presidente. What do you expect nga? Ngayon wala na siyang kailangan sa'yo, BBM. Lame duck na nga ang tawag sa'yo pagdating daw sa politika mga kababayan. Eto na, ang inalagaan mo. Parang to a point na parang naging tantamount pa sa ang Constitution na violate na dapat may higher na-violate ang Constitution. Sino ba ang pumirma? Budgetary priority ang education sector. So, yun, sisiguraduhin lang na ako particularly na pagtutunan ng pansin. Siguraduhin mo lang ha na tutuparin mo yung sinabi mo, otherwise sinungaling ka. Kapag hindi natin maririnig mga kababayan yung pinagsasabi niya, nagsisinungaling yan. Na ibalik yung dating kalakaran na pagsunod sa Constitution na yung budget ng education sector talagang maging top priority. Top priority. Pero may bigla tayong naalala mga kababayan. Di ba may issue na ito ang nasa likod mga kababayan na kaya hindi basta-basta ma-audit itong mga senador at mga congressman dahil sumabit ang pangalan ni Ping yun Bukang sila ang nasa likod mga kababayan na yung liquidation by certification, basta ganyan mga kababayan na hindi na kailangan ng talagang thoroughly na mga dokumento, mga resibong ganyan na isasabit nila sa COA. Magse-certify lang mga kababayan, okay na? Sumabit ang pangalan ni Lacson doon Hanggang ngayon, ginagamit yan mga kababayan ng mga buhaya na sinesertify na nila nagastos ko na yung mga budget ko. Yun na, tapos na. Yan lang ang requirement ng COA. Animal. Ping, kung gusto mong ma-redeem ang sarili mo,
itama mo yan. Itama mo yan, Ping Lacson, para ma-redeem mo ang sarili mo. Di ba, may mga findings pa lumabas na yung functional literacy bumaba. Dahil yung nakakabasa. Nagnaknak na mga kababayan dahil sa piniramahan daw ni BBM na JAA, mas malaki yung DPWH kaysa sa DepEd. Hindi nakaka-comprehend. At malaking bilang. Tapos, mababa pa ang kalidad ng mga kababayan, edukasyon sa Pilipinas. 18 million plus na Pilipinos ang ganon. So talagang kailangan na pag-ibayuhin natin, pag-ukulan ng pansin na yung education sector, especially yung primary education, mapag-ukulan ng pansin. Senator Ping, ito po, lumabas na po yung resulta. Sige. At ang lumalabas po parang 552, 5 po sa alyansa. 552. Bagamat 3 lang ang original na sa Duterte, mga kababayan na. Pero later on, ang PDP laban, inadapt na si Mangga at saka si Villar So naging 5 na sila. At ang affiliation niyan, mga kababayan, maka-Duterte. Sa 5 po sa PDP, tapos yung 2 po. May 2 pang, ay nako, mga pagpag ang mga matsing mga kababayan na sumali. Ano ba yung, anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa-Singson at sabi nga niya, nakagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout. Oo nga, mga kababayan, no? Yung pagpasok ni Matsing, mga kababayan, at ipagpag, pati na yung akbayan, kaduda-duda talaga, mga kababayan. Ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 552. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, ang alyansa, yung ang mali nila, mga kababayan, ay dumikit sila kay Marcos. Yang Sultilantino, kung hindi pa lang yan traidor, mga kababayan, mananalo iyon. Kung hindi yun umalis sa PDP laban, dahil mayroon ng pangalan Pero buti na rin para magkaalaman na. Sa administration, we came out very strong dito sa as expected, dito sa NCR. Tapos, of course, except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party namin. Nilampaso, talagang nilampaso, mga kababayan. At hindi po nasayang ang ating pag-vote straight ng Duterte. Dahil sa pagboto ng vote straight natin, mga kababayan, ng Duterte, yung ilang boto na mapupunta sana kina Bong Revilla, kina Manny Pacquiao, kina Abalos, nila Binay, Tolentino, ay napunta sa Duterte, mga kababayan. Yung mga stray votes, mga kababayan. Nataaminin natin yung ilang mga Duterte kasi, mga kababayan, kulang pa talaga sa awareness. Marami tayong mga botante na wala talagang pake sa politika. Kung hindi natin sila na-impluwensya ng Duterte, mga kababayan, malamang bumoto yung sa mga Pacquiao na yan, mga Tolentino at iba pang mga reject na bagoong Pilipinas. Now, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Nilampaso. Gusto namin na term na yan. Talagang nilampaso sila, mga kababayan. At makita mo sa linyada, pag paano? Yung budol nyo na tagapagkampanya. Ang rating sa Publicos Asia 19, tapos sa Pulse Asia 25%. Tapos yan ang mukha ng inyong kampanya. Tingnan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasa singit si Manny Pacquiao, minsan dahil bakit? Anong sabi mo? Palpak ang makinarya ng Marcos administration. Yan na, BBM, sinisi ka na. Sisi na. Kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa. Minsan, wala na one day before, mga kababayan, inadapt na ng PDP laban. Sisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa pati nga si Cayetano, hindi na nga makukonsider yan na mga kababayan, bagoong Pilipinas. Dahil yung kahuli-hulihang, mga kababayang sandali, hindi na nagpakita. 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila. Actually, yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun lahat ng inendorso ni VP Sara Duterte, mga kababayan, Visayas, Mindanao, solid. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang
ang distribution ng boto. So masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminado, buti naman. Pero asahan namin, Ping Lacson, ha? Para hindi ka mukhang sinungaling. Sige, ituloy mo yung investigasyon at saka wag mong tantanan yung anomalya sa budget na pinirmahan ng presidente mong si BBM. So anong masasabi niyo dito mga kababayan na ngayon pa lang parang nilayasan na ng mga bagoong Pilipinas na nanalo ang ating presidenteng si BBM? Post your comments below.